Guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking channel. Medyo atrasado ang aking mga vlog because alam niyo naman, 'di ba, na nag-out of town ako. Medyo busy last week eh. Up to now, kakauwi ko lang kaninang 5 a.m. So natulog muna ako. Nagpunta kasi ako sa taping or sa shooting ng isang Cinemalaya 2026 entry. Ang kaka sa Yawan. Of course, bida dyan sila Nikki Valdez, Luis Alandi, or hindi, Adrian Alandi, and of course, si Bieber Magtalas, tsaka introducing yung bata na si Nicolo Bryce. At syempre, alam nyo na, medyo malayo rin naman ang Calapan Mindoro, diba? So, hindi naman yan parang isang diretso lang. But anyways, ayun na nga. So, very happy because may, sabi nga na, tagtuyot daw ngayon sa Kimpaulandia kasi walang mga ayuda. So, finally, eto, may mga ayuda naman. So, naging a few minutes ago, ayan, na nag-post na si Paolo Avellino ng mga ayuda nila. Na ang ayuda niya, diba? So, nakakatuwa naman kasi syempre, simpleng mga photo dump or video dump ang mga pinopost ni Paolo. Pero talagang nagbibigay ng malaking kaligayahan sa mga Kim Paulandia, sa mga fans. And why not naman kasi si Paolo, diba? Madalang mag-post ng mga pictures and videos. So, ngayon siguro, parang nagpo-post nga siya ng mga, of course, parang mga obligatory post kasi nga, mga endorsement, yung mga ganon. But anyways, si Kim Chiu naman, always naman maraming ganap. At katulad ngayong Sunday, ang dami niyang ganap, di ba? Meron siyang endorsement shoot na naman. And of course, hindi niya pwedeng hindi puntahan ang birthday celebration ni Darren Espanto, of course. Ayun na, nakakatuwa no itong part na to kasi yung kanta parang medyo slow version. Alam niyo na, yung paloko version. So, nakakaaliw naman. So, at least maraming napapasaya yung mga simpleng post lang ng dalawa nagiging kontento. Kasi ako, 'di ba, meron ako mga chat group na nakikita ko talaga lahat ng mga reaction nila every time may mga post nga si Kim at si Paolo. Ang nakakatuwa kasi sa latest na pinuntahan ni Kim ay talagang yung birthday party. Grabe, no? Sobrang chikadora ni Kim. Life of the party. Talagang siya, yung pagdating niya, lahat may chika siya, yung updated, up-to-date sa lahat ng mga ganap. Hindi siya yung parang, especially pag super mga close niya na, yung lagi niya nang nakikita, nakakasama, talagang marami siyang chika, marami siyang kwento. Hindi siya yung tipo ng mga artista na darating sa party na as if walang kasama or walang ka-table or walang... Siya talaga as much as possible, especially pag nasa circle, talagang super chika, lahat talaga ay kakausapin. That's why, siguro si Kim maraming nagkakagusto sa attitude niya, sa personality niya, because very jolly nga siya, of course. At syempre, ayun naman, anyways, parang na-mention ko na sa show namin ni Ray Pumaloy na isa nga sina Kim Chiu and Paolo Avellino na napipili na mag-host ng The Eddies ngayong July 5 kasi nga 'di ba, alam naman natin na awarded rin sila, natatanggap sila ng award sa Box Office Heroes para sa My Love Will Make You Disappear. So ayun, pero syempre isa sa mga choices, meron pa mga pagpipilian, tsaka titignan natin yung availability nila. Sabi ko nga, kung a-attend at willing mag-host, why not, diba? So, of course, sinasuggest ko yon. Pero syempre, kung nasa availability pa rin nung dalawa ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Kasi sometimes may mga, naka-pencil book na yan, mga yan, from the whole year, diba? So, eto naman, magbabakasakali lang. Kasi iba naman, kasi ang pag-attend din naman ng mga eddies or ng celebration, hindi naman yan yung parang dadaan ka lang or marami. Sabi nga, diba, preparation pa lang. It takes a village talaga or a barangay daw para ma-achieve yung mga gano'n. Natutuwa naman, diba, meron ka talagang mga staff. So, hindi rin ganun kadali. But anyways, ayun, sana nga, sana nga mangyari, diba, matupad ang gusto ko rin na maging host si Kim Chiu and Paolo Avellino. Why not? Ako naniniwala ako sa capacity ni Kim Chiu ng Kim Pao, especially ni Kim Chiu sa pag-host, 'di ba? Gamay na gamay niya na ang hosting kasi nga it's showtime man siya, 'di ba? Laging kumbaga alam mo na kayang-kaya niyang buhayin yung kahit marami pang audience. So yung mga ganong tipo, si Paolo naman basta nasa tabi niya si Kim Chiu, why not? Okay na, makikerry naman talaga yon. So, ayun. At syempre,
Si Paolo Abilino naman, ito yung mga photo, video dumps nga ng mga pinuntahan niyang bansa recently. May idea na kayo kung saan-saan yan, di ba? Of course, kita nyo naman yon, di ba? The Eiffel Tower, so may mga parang yung car racing, alam natin kung saan yan. Of course, yung mga food na ganyan, alam natin. Mga obvious naman di ba, na kayo pa ba, mga Kim Paulandia, ang hindi makakaalam? Talaga namang lahat yata ng ganap sa Kim Paulandia, namomonitor nyo. Sometimes nga, kayo na talaga ang nagiging source. Kasi syempre, naintindihan ko naman. Kasi kami syempre, ang dami naming mga iniintindi. Pero meron kayong mga yung kayo talaga nahahanap nyo, nag-google nyo, na research nyo, nakikita nyo, kumbaga may makita lang kayo na konting tag, talagang pinupuntahan nyo na, ganun kahusay ang Kim Paulandia. At anyways, ayun na, so, sana lang talaga matupad lahat ng mga ginugol. But for now, syempre, nakakatawa basahin nga yung mga comments na nag-post si Paolo at sinasabi nga na ang init-init, di ba? Parang nakakainis sa pakiramdam yung sobrang init. But of course, when Paolo posted the videos and photos, panalong-panalo na. At syempre si Kim naman, may ganap na sa kanya House of Little Bunnies, ang dami na namang collection, dami na namang bago. Kaya dyan, natutuwa ako sa Kim Paulandia, ha? Parang sa kanila pa lang, mabenta na yung mga bags. Actually, ako nga ang daming sa inyo ng mga Kim Paulandia, may mga nag-offer ng bags, of course, pili daw ako doon, ko alin doon. Pero so far, ngayon kasi hindi pa ako nakakapunta. At wala pa ako na time na pumunta doon, so hindi pa ako napili. Tsaka syempre, natin mag-enjoy din yung Kim Paulandia na bilhin din yung mga bags na gusto nila at magamit nila. Actually, totoo naman, ang dami kong kakilala na sa abroad nakatira. Ang ginagawa nila, bumibili sila, pinangre-regalo na nila. Kaya nga last year, nung December, Diyos ko, meron isang fans na gumastos talaga ng napakalaki para ibigay sa kanyang mga kamag-anak na nakatuwang-tuwa naman daw doon. Pero ako natuwa ako doon sa isang fan na niregaluhan ni Kim ng bag, di ba? Sabi nga, binati na ng happy birthday, may regalo pa. Nakakatuwa, very generous talaga. So, may mga nabalitaan na naman ako tungkol sa mga kapatid ni Kim Chiu, pero I don't want to elaborate na yan tungkol dito. Hayaan natin kasi it's a family problem. So, yung development doon, sila nila magkakapatid. Tsaka, first, ngayon medyo quiet na yung part na yon. So, hayaan na natin yun. Merong lang iba, ito katulad na sa thumbnail, na ang daming naiinggit at gamit na gamit sina Kim Chiu and Paolo Abilino. Talagang siguro talaga, aminin natin, talagang pag Kim Pao ang nagiging topic nila, nakukuha nila yung attention. Kumbaga para tong nasa politics di ba? Kung sino yung sikat na sikat, controversial, yun ang ginagamit nila. In this case, nakakagulat, no? Pati ba naman yung mga vlogger ba talaga ang tawag sa kanila? O basher, di ba? Yung parang nagkakaroon sila ng kapal ng muka para birahin, tirahin yung mga yung like si Kim Chiu, parang ba, hindi pa ba enough yung ang dami-dami nyo ng kaaway at naghahanap pa kayo. Kaya nakikita ko kasi yung comment at yung mga sinasabi sa akin, kumbaga may mga nagbe-message sa akin na Kim Paulandia na bakit ganun si ganito, si ganyan. Iba nga, hindi na mga vlogger ng showbiz vlogger ito Ito yung mga papansin na vlogger na talaga sa politics. So, umabot na ang Kim Pao sa ganung point. Pero ako naman kasi ang point ko, the more na bibigyan nyo sila ng attention, the more na ini-enjoy nila yon. Siyempre, di ba? Kaya dapat, sabi nga, choose your battle. Pag yung mga ganyang labanan, medyo alam mong gamit na gamit ka, medyo wag mo ibigay sa kanila yon. Pero pag sobrang dapang-dapa talaga or grabe yung paninira, pangwawasak na talaga, winawasak ang personality, lumaban ka. Pero kaya lang, paano mo naman lalabanan kung di mo alam kung nasan sila at nagtatago